Holy Spirit. Without the power of the Holy Spirit of God, you will never be redeemed in the coming rapture na tinatawag. So ito po yung title na binigay ng Lord Jesus Christ para sa inyo. Glory to God, Yeshua HaMashiach, Yahweh Jesus Christ. And the title is, Are you ready for the departure? For the so-called rapture. So handa ka na ba para sa pag-alis? Kasi we're living in the last days, and this is not the time na kailangan mo manlatig sa Panginoon na mag-isi-isi ka. Anytime, pwede kang hilahin ni Satan. Anytime, pwede kang ma-infect. Pwede kang maging katulad ng ibang tao na demonize. So, be serious. Kasi ayaw ni Lord Jesus Christ na pinaglalaruan siya. At ayaw din ni Lord, yung mga sa pagdating sa simbahan, ayaw po niya yung mga itim. Kulay po, no? Pag nag-worship ka as in light, talaga broad daylight talaga. Gusto ni Lord Jesus Christ talagang very bright. Kasi si Lord is a consuming fire and very bright po siya. So ayaw ni Lord Jesus Christ na paglalaruan siya because anytime, yung hininga po natin, pwede yung tanggalin ni Lord Jesus Christ. So the Holy Spirit po yung pumapasok sa ilong, and the Lord must be glorified in everything we do. Sabi ng Bible, di ba? In everything you do it from your heart. Kasi kung hindi yan galing sa puso, hindi yan makakarating sa trono ni Lord Jesus Christ. So yan po. Basahin po natin. Galatia 5 verse 22 to 23. Bakit nga ba ito yung pinakauna na verse na binigay ko po? Because the Lord Jesus Christ, gusto niya na maging handa tayo. Paano nga ba tayo maghahanda kung wala tayong bunga ng Holy Spirit? And I told you before, kanina, a while ago, na ang banal na Espiritu ang siyang magre-redeem sa iyo ni coming rapture. So kung wala kang bunga ng Holy Spirit, paano ka magkakaroon ng connection sa Diyos? Kung mayabang ka, kung mapagmataas ka, how will you be able to connect with God? You're a negative energy. And the Lord is a positive. So walang connection. So yun, ngunit, Galatia 5 verse 22 to 23, ngunit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. May pag-ibig ka ba? Hindi mo pag-ibig, SSS, GSIS, etc. Hindi mo ganun. Yung pag-ibig, unconditional love, even if nakakarinig ka na hindi maganda against sa yung kapwa, hindi mo siya sinisiraan. Hindi mo siya yung tipong i-gossip. Diba? Bridle your tongue, for by your words you shall be condemned. Diba? Sa salita po yan, gusto ng Lord Jesus Christ na maging careful po tayo. So, sunod po ay joy, di ba? Holy! Diba, parang kung walang buhay. And gusto ni Lord Jesus Christ po na holy ka na talaga. And kagalakan po, magbibigay po niya ng Holy Spirit. Kung ikaw ay matampuhin, nagkakasala ka, ang tampo ay kasalanan po. Magdadala sa iyo sa mas madami pang kasalanan. Pag matampuhin ka, syempre hindi ka nagdadala sa simbahan. May galit ka, may ayaw kong kausapin yan. Hanggang sa mag-uugat na po ang tampo mo. Magkakaroon ka ng hatred in the end. So gusto ni Lord, walang tampo-tampo po. Cheers. Sa mga mag-asawa, gano'n din po. No? And sunod po kapayapaan, sinabi nga dyan, Jesus Christ, the King, the Prince of Peace, di ba? And kapag may kapayapaan ka, syempre, ikaw ay tao mapagtiis. No? Ikaw ang tao na kahit na sinasaktan ka na verbally or ano pa yan, ginagawa sa iyong kapwa, para si Lord Jesus Christ ba? Very meek and humble kahit na inaakusahan o hindi siya nag-take revenge. So, ganun dapat ang Christian. Hindi ka po yung tipo Christian by name. Kaya ka nga naging Christian kasi i-redeem ka ni Lord Jesus Christ. But if you're not going to walk in a holy life, then you will be exactly the same as the unbelievers. Wala pong pinagkaiba sa unbelievers yon. At ito po, galing po mismo kay Lord Jesus Christ. Kapag ang isang Kristandaan po, kapag ang isang Kristiyano ay mapupunta sa impyerno, ang parusa na igagawa ni Lord Jesus Christ ay mas doble pa ang pagpapahirap sa unbelievers. Tripod, mas grabe po. So take note po yan kasi hindi po yan joke. Sinabi ko, galing po yan kay Lord Jesus Christ. Wala po tayo mapapala kung hypocrite po tayo. So, kabutihan, yun na po. Yan, ito po yung ugali ng Espiritu. So, kung ano, ano ugali ng Espiritu, ganoon din ang ugali ng Diyos.
Diba? Ang presence ni Lord Jesus Christ ay parang magnet. Pansin niyo ba? Para po siyang magnet. And, so, pananampalataya, di ba? Kakaroon ka ng pananampalataya, hindi ka hypocrite. Hindi kayo papasok ng simbahan para kang sino, para kang siga. Dapat pagpasok mo because you know that this is the Church of the Lord Jesus Christ. You should have a great reverence, at least maisip mo na ito. Diba? Ang bahay dasalan ng Panginoon. And alam niyo po ba sa church, pagpasok niyo pa po sa simbahan na yun, mararamdaman mo ng presence ni Lord Jesus Christ. Wala pong natutulog doon, di ba? Talaga, babaguhin ka ng Holy Spirit if you desire to change. Kaamuan, pagpipigil sa sarili. Kung wala ka nitong mga bagay na ito, guys, kung wala ka, mag-isip-isip ka na. May Holy Spirit ka pa ba? Nasa Diyos ka pa ba? Okay ka pa ba? O makatagilid ka na? So yun, walang kautusan laban sa mga bagay na ito. Ibig sabihin, ito pong ugali na ito ay hindi po ito nakakalabag sa kahit na anong batas. Pupunta kang Japan, saan ka mang lupalop ng mundo. Kung ang iyong pag-uugali ay oriented ka sa Panginoon Jesus Christ, disiplinado ka, di ka talaga basta-basta masadlak sa kaguluhan. Kasi gagabihan ka ng Holy Spirit. Kapag may ugali kang ganito, ibig sabihin ng Holy Spirit ay nasa silid. No? So, Kristiyano ka, tapos magmumura ka, parang naki-questionable yan. Kristiyano ka, tapos nagpa-party-party ka, sumasali ka sa mga gawa ng mga makamundo, questionable ka. Tagilid ka na. So baka iniisip mo pa rin na yung pangalan mo nakasulat pa rin sa Book of Life. No, hindi mo binubura ng the Lord Jesus Christ. Anytime pwede kang hilahin ang kalaban. So you have to be strong and you have to be warrior. You have to be a warrior. Anong gamit ang Bible ng Lord Jesus Christ kung kaya pala, tas nakikipagdebate ka, wala namang application sa sarili mo. Di naman makikita. So, mangyayari niyan, papaluin ka talaga ng Lord Jesus Christ. At ang mangyayari din, pinapahiya mo ang Diyos sa iyong ginagawa. So, you're only Christian by name, but not by works. Gusto ni Lord Jesus Christ with application. Kapag may bunga ka na ganito, you are considered holy. May holiness po ito, binabanggit natin. Holiness and righteousness. Naalala ko si Lord Jesus Christ nung nag-Bible study po kami online. Imagine, online po kami. May prayer meeting po kami, may fellowship with the Holy Spirit, may fasting po kami, may prayer fasting. And I've always told my disciples that, okay, fasting. Sa date na 7. Kada buwan. Diba? Mag-start ng sa araw ng 7, tapos mag-start din ng alas 7 ng gabi, mag-end din the following day ng alas 7 din ng gabi. So, kung titingnan niyo, 777. And 7 is the favorite number of the Lord Jesus Christ. Alam niyo po ba yan? 7 is the favorite number of the Lord Jesus Christ. And number 8, ang number 8 po, ay the new beginning. Alam niyo po ba yan? Yung number 7 and number 8, the number po yan ng Lord Jesus Christ. So kung napapansin po niyo sa Galatia 5, nauna talaga yung love. So ibig sabihin nun, sa love na yon nakapaloob na ang love, ang joy, peace, patience, kindness, goodness, meekness, self-control, and faithfulness. So makikilala mo ang isang servant kung may love siya kay Lord. Kung wala siyang love kay Lord, wala siyang care sa sheep, then he or she is not a true servant of the Lord. So madami pong pastor by name, but not anointed of the Lord Jesus Christ. You have to discern yourself. Kailangan po niyong hingin kay Lord Jesus Christ. Dahil individual po ang harap sa trono ng Lord Jesus Christ. Hindi makakasama ang pastor, archbishop, etc. Pare, sasabihan ka, ito nag-tithe to, ito nagsimba to, etc. Wala po. Ikaw at ang Diyos. So you have to be careful. Kasi individual ang salvation, hindi po groupings. Hindi makakapagligtas sa kahit na sino sa atin dito, sa kapwa natin. Ganun po. And proceed po tayo. So, 1 Corinthians 13 verse 4 to 7. Una mga taga-Korinto 13 verse 4 to 7.
Ang pag-ibig ay matyaga, o di ba? So, hindi ka makakapag-continue na maghintay sa rapture kung wala kang love kay Lord Jesus Christ. But only by the power of the love of Jesus Christ that you will be holy. Na ikaw ay makakapag-continue hanggang sa huli at makakatayo hanggang sa huli. So, ito po sinasabi ni Lord Jesus Christ, hindi mainggitin. Sino pong mainggitin dito? Dahil siya may gift, ikaw wala, naingit ako. Gusto ko magtugtog din dyan, blah, 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 pero hindi ka naman tinawag na Lord Jesus Christ for that position. Then you have to be humble and learn to wait patiently for the signal of the Lord Jesus Christ. So kung ganun po, hindi po tayo dapat magmayabang at hindi po natin na i-desire mga bagay na hindi po para sa atin. So mapagmataas, ayaw na Lord Jesus Christ. So, pag mapagmataas ka po, alam mo na kung sino ang Diyos mo. Diba? Hindi magaspang ang pag-uugali. Hindi magaspang ang pag-uugali dahil very hate ni Lord Jesus Christ sa mapagmataas. Imagine ang kalaban ng mga Israel. Minamak ang Diyos ng Israel at sinasabing, yan ba ang Diyos nyo? Yan ba yung pinagkakatiwalaan ninyong Diyos? O diba? Tapos pinugutan ng ulo. Sino po nakakabasa ng sa Old Testament? So, ayaw po na Lord Jesus Christ ang mapagmataas. Ayaw din po na Lord yung magaspang ang pag-uugali. And you consider this a church of the Lord Jesus Christ, then act according to the principles and power of the Lord Jesus Christ. Do not act na para ka nasa labas lang. Para ka nagtutugtog o sumasayaw sa labas. You have to be holy. Because the Lord Jesus Christ is a consuming fire and shall kill you. May shall pa, di ba? And shall kill you. Ang holiness ni Lord Jesus Christ nakakamatay. So imagine if haharap ka ni kay Lord Jesus Christ without that gift of love from the Lord Jesus Christ. During the rapture po, haharap ka po. Titingnan lang ni Lord Jesus Christ yung mata mo. At ang consuming fire ni Lord Jesus Christ, the presence, ay susunog po sa kaluluwa, sa loob ng katawan. Then you have to be really ready. Because this is a very, very serious time. Kailangan mong mamunga. Hindi ka mamunga. Ito yung mga bunga, di ba? Pag-ibig sa Galatians 5, verse 22 to 23, you have to bear much fruit. Kung hindi, anong ginagawa ni Lord Jesus Christ sa puno na walang bunga? Puputulin ka. Hindi ka man mamatay dito, but sa impyerno. So, ito po ay seryosong babala ni Lord Jesus Christ. Dahil ayaw ni Lord Jesus Christ ng paglalaruan siya, dahil siya ay very holy. And hindi magagalitin. Sino po magagalitin sa inyo? Tumataas ang ng boses. No? Kailangan po na magpasensya ka. Kasi kahit hindi ka talaga grabe yung pag-share mo sa family mo ng mga unbelievers, like they are not a born-again Christian, kung sila ay Catholic, tapos kahit hindi mo na kailangan mag-share, makikita na lang nila sa ugali mo, suddenly magugulat ka. Sila ay maingganyo ng sumama sa iyo. Diba? Hindi mo na kailangan pang sabihin na ganito ang Bible ba? Hindi mo kailangan makipag-debate. Yung bunga mo, dyan ka, titingnan. Kaya madami talaga ng mga faithful Christian ang nadadamay sa mga pasaway na Christian. So kung Kristiyano ka, huwag kang mag-disco. Kung Kristiyano ka, because you're sanctified by the name Christ, heavenly, anointed, you are sanctified, candidate ka na, pinagpe-prepare ka na ni Lord Jesus Christ for triumphant entry sa New Jerusalem, which is the heaven, the new heaven and the new earth. So dapat ganun, prepare ka dapat. And, yun nga po, gusto ko sabihin sa inyo, do not ever let the Sunday service, wala kang maintindihan. Hindi yan kawalan sa preach. Kawalan mo yan. You have to remember that. Kasi gusto ni Lord Jesus Christ matuto ang tao. So imagine, na taon ka na po nagsisimba. Sana yung mga bunga po ninyo. May kadalasan po sa mga nagsisimba, attendance. Nagpapakita sila na okay sila, but sa loob nila, inuuod na sila. You have to be true to yourself. Ayaw na Lord Jesus Christ, ang hypocrite. Dadako tayo dyan kung anong gagawin ni Lord Jesus Christ, ang hypocrite.
ng loob sa kapwa. No? Mahilig ka mapagtanim ng sama ng loob. Si Lord Jesus Christ. Alam niyo ba si Lord Jesus Christ? Nung pasan niya ang cross, naligo siya ng dugo. Tapos yung skull na almost ma-remove because sobrang matalim. O yun. Tapos ano pa siya, ano yun? Mahaba, o yun. So yun. Alam niyo ba, almost ma-remove na yung skull niya, na-deform yung mukha. Hindi niya makikilala na siya si Lord Jesus Christ. Yung sinasabi sa YouTube na, ito yung mukha ni Lord, ito yung ganito, bla bla bla, ito yung pinag-aralan. Si Lord Jesus Christ ay transparent. Hindi siya basta-basta makikilala. So sa Lord Jesus Christ po, no, pasan-pasan, natutumba siya, dala-dala yung mga pasan yung ating kasalanan. Pero hindi niya nilingon ang ginawa sa Kanya. Alam niyo po ba, na madami nakasulat sa Bible, kung anong ginawa ng Lord Jesus Christ, no, na hindi po, ay tawag ito, madami hindi nakasulat sa Bible, kung anong ginawa ng mga Romans sa Kanya. Kada palo sa Kanya, natatanggal po ang flesh ni Lord, nakikita po ang ribs sa loob po niya. Nagbalian po siya. Wala yun sa Bible, guys. And si Lord Jesus Christ, pinakita po yan ni Lord Jesus Christ kasi halos lahat po ni-reveal na ni Lord. We're living in the last days. Gusto po ni Lord Jesus Christ ipakita sa atin na gano'n ang unconditional love. If you're the follower of the Lord Jesus Christ, then do the same. Nung pasan-pasan ni Lord Jesus Christ at kusadada pa siya, lumapit yung babae at naawa sa kanya, sabi mo, kawaan. Kawaan yung sarili mo, ang pamilya mo, anak mo. Diba? Kawaan mo. Kasi andito ako para ma-fulfill ang Scripture, Holy Scripture. Pasan-pasan naligo ng dugo si Lord Jesus Christ. Imagine, if the Lord is not God, hindi siya makakarating sa krus. Diba? Bakit kaya hindi semento? Bakit kaya kahoy kung saan pinako si Lord Jesus Christ? Dahil ang puno ay sumisimbolo ng tao. Kung hindi ka mamumunga, puputulin ka. Now the question is, kayo po ba ay lumago na? Ilang dekada na po kayo nagsisimba? Alam niyo po, ang salita ni Lord Jesus Christ ay very sharp. Hindi mo talaga magugustuhan. Nobody wants to hear the truth. Kahit malumanay ka pang magsalita. Kahit pagsasabihan mo ang tao na malumanay ang pagsasalita, magagalit yung siya. They don't really care. Kasi, ito ay para kay Lord Jesus Christ. Ito yung gusto ay para kay Lord Jesus Christ. Mapagtanim ka ba ng sama ng loob? Gusto ko pong sabihin sa inyo na kapag may grudge kayo against sa isa't isa, may mga hinanakit kayo, may na-offend kayo, tapos lumalapit kayo dito, tapos umiiyak kay Lord Jesus Christ, I'm sorry Lord, I'm sorry, blah blah blah. Tapos hindi ka nakikipag-reconcile sa tao na na-offend mo, hindi tatanggapin ang iyong buhay. You have to reconcile first. So kung sinong tao na offend mo, bago ka tanggapin ni Lord Jesus Christ. Para pure ang alay mo, yes, pagsamba. Ang luha mo is an offering of the Lord Jesus Christ. You're kneeling before the Lord Jesus Christ. It's an offering. Yung puso mo, inialay mo kay Lord Jesus Christ. But if hindi ka marunong makipag-reconcile, say sorry, tapos bigla ka na lang magagalit, tapos hindi ka nagsasorry, it's very hard for a prideful person to say sorry. Kasi hindi humble ang heart niya. But if you know kung ano talaga ang value ng sorry, humility, and great love for your neighbor, kahit hindi niya alam, no, na may sama ka ng loob, nilalapitan siya. Kasi, alam niyo guys, yung kahit wala kang ginagawa tapos may samang loob sa'yo, may sama ng loob sa'yo ang tao, nilalapitan mo siya, na-reach out mo siya. You're reaching him or her out from hell. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life. Pag nagkasala ka, impyerno ka. But we have the attorney, di ba? May lawyer tayo, si Lord Jesus Christ. Yung blood niya. Kaya tayo naririnig ng Diyos. Kaya if you have sinned, better to repent. Kasi kapag ang iyong kasalanan, patong-patong na, pag yan tinalo ni Lord Jesus Christ, nagapak ka.
Sa Bisaya pa, lubog ka sa balik. Bedridden. Ganun po. So, ang kasalanan po ay nakakamatay. Yun ba sabi ng Lord Jesus Christ, iwasan ang kasalanan na para itong ahas. So, hindi ito natutuwa sa masama. Hindi po ito natutuwa sa masamang ugali. Hindi po ito natutuwa sa magaspang na ugali. No? Ito po mensahe, pinapaghanda po kayo ni Lord Jesus Christ sa rapture. Ito po, gusto sabihin ni Lord Jesus Christ na pwede ngayon, bigla siyang babalik. Pwede mamaya, bigla siyang babalik. Tapos may hinanakit ka pa sa iyong kapwa, may ugali ka pang magaspang, mapagmataas, etc. Hambog. Maiiwan ka. Do you deserve na maiiwan dahil may grudge ka lang sa iyong kapwa? Do you deserve na maiiwan ka dito sa lupa? And it will be a hell on earth. Lahat ng demonyo na hindi mo nakikita, na yung mga mata, makikita mo na sila. They will be very visible. At yung lupa, magiging parang tubig yan. So, impossible para sa'yo makakatakot. Impossible para din sa'yo. Hindi guarantee na ikaw pa din makakapunta sa natin. So, better, ito na. Ito yung first rescue ng Lord Jesus Christ. Just in the days of Noah, where so will be the coming of the Son of Man. Be serious in the Lord, because He's very holy. Ayaw na Lord Jesus Christ na niloloko mo siya. Ayaw ni Lord na madaming promise. Na marami kang promise, better to shut your mouth. Kasi sisingilin ka ni Lord. Kapag singilin ka, magkakasakit ka. Huwag ka mag-promise. Sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin. Hindi matiisin ka. Ay sobrang hirap na pinagdaanan mo. Walang-wala ka na, nagkasakit ka. Pero hindi mo pa rin pinabayaan si Lord Jesus Christ. Matiisin ka. Mapagtiwala. Hindi puro duda. Duda, Satan yan. Satanic. Puno ng pag-asa at nagtsatsaga hanggang wakas. Ibig sabihin, ito na po yung nagagawa ng love. So kung may love kay Lord Jesus Christ ka, you will be able to endure till the end. Kahit napakahirap na nangyayari sa mundo ngayon. Because we're living in the last days, we're living in the last hours, and anytime the Lord Jesus Christ will come. Proceed po tayo sa Santiago 5 verse 8, dapat din kayong magtiyaga. Ang tunay na Christian ay matyaga. Tibayan ninyo ang inyong loob sapagkat nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Di ba marami na nagsasabi na, ano ba yan? Dati pa yan. Ilang taon na, hindi pa rin umating si Lord Jesus Christ. Hindi ka ready? Handa na lahat sa langit. Ang tao na lang hindi ready. Makakasama ka kaya pag nag-rapture ngayon? Ngayon din. Pag sinabi, Lord, kailan ka babalik, Lord? Ang tagal mo naman. Marami na nagpapatayan doon sa kabilang bayan. Ang tanong kapag nag-rapture ngayon, isa ka ba doon makakasama? Diba? Ibig sabihin nun, so Lord ay pinagpasensyahan tayo, guys. No? Ito yung sinabi ni Lord. Huwag kang mareklamo. Pinapatay ni Lord Jesus Christ sa mga Israelita doon sa disyerto. Dahil mareklamo sila. Mga kapatid, huwag kayo magreklamo sa isa't isa upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Kung may nanakit kalapitan mo agad, huwag mo hayaan na ipagpabukas pa. Alam mo, ang sama ng loob ko sa iyo. Sabihan mo na siya agad. Kaysa pag kinabukasan pa yan, magdadala na yan ng iba pang kasalanan. Magmumultiply yan. So yung hindi mo paghingi ng sorry, paghingi ng tawad, o yung unforgiveness na yun, yun yung open door mo. Papasok doon ang legions of demons. Magdadala pa ng klase-klase kasalanan. Gusto niyo ba yun? Yes. No? Kaya, huwag hayaan. Kaya sa mag-asawa before the sun go down daw. Kailangan mag-reconcile. No? May hilang yung tawad. Huwag kang masyado mapagmataas. Christian ka, dapat you know the principles of Jesus Christ, also known in Hebrew, Yeshua HaMashiach, sapagkat malapit na nang dumating ang hukom. Guys, iba ang oras natin dito sa next life. Iba yung oras natin dito. Kaya kailangan po natin maghanda. We don't know. Kaya nga sinabi, if
you don't know the day, the hour, the time. Hindi po natin alam yun. Continue po tayo sa verse 10, mga kapatid. Tularan ninyo ang mga propetang nagsalita sa pangalan ng Panginoon. Tularan sila, gayahin. Kasi guys tayo, pinaghanda na tayo ni Lord Jesus Christ. Dito pa lang sa lupa, pinuporma na tayo ni Lord. Binabasa ka na. Para pa to sa langit. Parang ayaw niya pumunta ng langit. Pag kinokorek siya, ayaw ng correction, ayaw niya pumunta ng langit. Hindi siya para sa langit. Ganun lang kadali. Kung ayaw mo ng correction, gusto mo impyerno. Kasi broad is the way that leads to destruction. And narrow is the way that leads to life. It's Jesus Christ. Diba, ang hirap na pinagdaanan ni Lord Jesus Christ. John 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. If you will follow me, if you will obey me. Narrow road din ang dadaanan mo, katulad kay Lord Jesus Christ. Meaning, nasa mundo ka na ginagalawa ng puno ng kasalanan, pero you're practicing the holiness that leads to eternal life. It's very narrow dahil kaliwat kanan, napasalikod mo, puro kasalanan. Pero yung pagpipigil mo sa sarili or focus kay Lord Jesus Christ. Do not ever focus sa mga pastor, focus sa mga kasamahan ninyo sa simbahan. Kasi if you will focus, ang mata ninyo nakafocus sa kanila, kapag natumba yan, tumba ka din. Pag nagkasala yan, kasala ka din. Focus kay Lord Jesus Christ. Hindi ang kahit na sinong tao magsisave. It's the Lord Jesus Christ. Yeshua HaMashiach po. So yun nga po. So huwag po kayong pakiraan ng loob. Sino po marito ng lulupay-pay? You have to be a warrior. You have to be strong in the power of the Lord Jesus Christ. If you accepted the Lord, you are a warrior. Pwede mo sipain sa Satanas. Kailangan mo makipaglaban. Every day is a battle and every day, yun nga, fierce ang battle. Hindi po ito na Christian ka lang. Yes, gusto ko din magpapaptize. Gusto ko din na ganito, ganyan. Ay, alam mo, gusto ko din, ganyan. Kaya gaya ka. Kailangan ikaw, alam mo sa sarili mo, sinong tatanggapin mo. Yeah? Alam mo sa sarili mo yun. Kung sino yung pakakasalan mo. Water baptism, immersed baptism. After water baptism, you have the power of the Holy Spirit. Mainly active ang Holy Spirit after water baptism. No, hindi mo na kailangan pumunta ng ibang church. Andun yung revival, andun ako. Doon ka din. Pwede mo imbitahin si Lord Jesus Christ sa mismong kwarto mo, Lord. I invite you, powerful Spirit of God, Jesus Christ, Yeshua HaMashiach. I invite you, Lord, to move powerfully. I invite you, Lord, to fill me with power of wisdom, knowledge, and understanding. Na hindi katulad sa iba. Ang wisdom, nakakaiba. Kasi si Lord Jesus Christ, pag nakita niya ang puso mo, always remember, tinitingnan ni Lord ang puso mo. Always remember, ang puso mo ang gagamitin mo sa paggawa na para kay Lord Jesus Christ. Sa mga gawain, sa pagsayaw, pagtugtog, etc. Pag-worship, na hindi ka nakakahiya kung tutulong na yung Simon po kapag nag-worship ka. Kung umiiyak ka, huwag kang mahiya. Because you are before the throne of God when you worship the Lord Jesus Christ. You're not before the stage. Ganun po si Lord Jesus Christ. Tularan ninyo ang mga propeta nagsalita. Tularan po sila. Ilang beses po kayo nagbabasa ng Bible sa isang araw? Alam niyo ba, ang Bible is a weapon. Kapag grabe yung pagbabasa mo ng Bible, kahit yung demonyo na nasa malayo papunta pa lang sa'yo, nirebuke mo na yung mawasak ka in the name of Jesus Christ. Tinatanggalan kita ng kapangyarihan, lakas at tapang before me, Satan. I rebuke you. Ha? Dapat powerful ka. Kasi kung hindi ka powerful, babalik-balik ka lang isip that you are powerless in the presence of the Lord Jesus Christ. I in the presence of the enemies. Diba? Yun nga po. Dapat powerful ka by the power of Jesus Christ. Buong tiyaga silang nagtiis ng kahirapan. Diba? Sino po yung nagtiis na nakapasok sa promise of land? Diba? Sino yung talagang pinapapasok ng Lord Jesus Christ? Yung mga reklamador, patay na sila spiritually, patay na physically. Kinakagat, pinaparusahan sila. Sinasabi natin, pinagpala ang mga nagtsatsaga, pero hindi mo naman in-apply sa sarili mo. Wala kang pagtsatsaga. Diba? Narinig na ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job. Consider the life of Job. Job
hindi ibig sabihin na very faithful ka, hindi ka nadadanas ng hirap. Palagi kang itetest ni Lord. Para kang gold, test by fire. Every now and then, you are tested. Tapos, share ko sa inyo guys. Nasa amin pa lang ako ha. Masama yung pakiramdam ko. And nagdalawang isip na ako, Lord, pupunta ko ba? Kasi parang hirap na akong huminga, something ganun. But then the Lord Jesus Christ encouraged me. Sabi niya, alam mo ba, Eileen, si Paul, may serious na sakit siya. Pero nag-preach pa din siya. Nung pinabasa sa akin ni Lord Jesus Christ yun, alam niyo guys, wala ito nag-encourage sa akin. Kundi si Lord Jesus Christ. Wala din nagturo sa akin, tinuturo ko sa inyo ngayon, si Lord Jesus Christ, pinapasa ko lang. Wala din tao isasabi sa akin, magbasa ka na ng Bible. Lord Jesus Christ. Boses ni Lord. Nagsasalita. Magbasa ka ng Bible. Magdasal ka. Walang tao. Do not rely on men. Ask the power of Jesus Christ. Kung tanggap mo si Lord, may power ka. Ganun po ang ginagawa ni Lord Jesus Christ sa mga tao, mga anak niya, na nagtitiwala sa Kanya. Wala pang kahit na sinong tao nagtiwala na na-fail. No? Na hindi tinutulungan ni Lord Jesus Christ. If you believe in the Lord Jesus Christ, then you're executing power. Prayer is setting power into motion. When you started praying, the Lord Jesus Christ is moving powerfully. Akala mo si Satan is giant sa'yo. But if you are powerful sa Holy Spirit ni Lord Jesus Christ, ikaw ang giant ni Satan. Satan nasa crush ko lang siya. Pero hindi ka powerful kay Lord Jesus Christ, then ikaw ay madali ka lang maging puppet. Kung nalaman mo na kung anong tama, tapos ginawa mo pa rin ang mali, it's very hard for you na ipuin ang Holy Spirit. Because the power of the Holy Spirit, no, ay mag-grieve yan. To didistansya, alam natin po yan, di ba? Panginoon sa bandang huli, di ba? Ang nangyayari kay Job, talagang i-bless siya ni Lord Jesus Christ. Lahat yan na mga pagsubok po natin, may blessing in disguise po yan. Minsan na ito, nakafocus lang kasi sa sitwasyon. So yun. Halimbawa, tingin ka kay Lord Jesus Christ, Lord. Sabi ni Ate Eileen, Lord, pag may love ako, huli ako. Bigyan mo nga ako ng love, Lord. Diba? Pag nakipag-usap ka kay Lord Jesus Christ, huwag mo siyang kausapin na parang badi-badi mo na. Badi-badi. Parang ano ko ba? Parang ka-level mo na. You have to practice great reverence kasi panalo si Lord Jesus Christ. Hingin ko kay Lord Jesus Christ, Lord, gusto niyo po ba kung mamunga ng pagmamahal? Taniman niyo po ako, Lord. Bigyan niyo po ako. Tapos sasabihin ni Lord Jesus Christ, gusto mo talaga ng love? Ito yung tao na walang love, lasinggero, anti ko ito. Ito yan sa'yo yan. Sige, practice mo yung love. Diba? Gusto ni Lord, every time na may makuha kang, may matanggap kang love, kailangan na intindihan mo. Bakit nagkaroon ka ng love? No? Gusto ni Lord Jesus Christ yun. Na gano'n na makakaintindi ka. Na gusto ni Lord na magiging malalim ka sa pag-iisip. Mga bagay na, mga pang-spiritual na. So talaga napakabuti at tunay ng mga bagay ng Panginoon. So yun nga guys. Kalawang Pedro 3 verse 10 to 15. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Tapos tulog ka. Tapos compromise ka. Tapos ikaw yung tipo parang hot and cold. Ay, hindi kaya lukewarm. Tapos bigla dumating si Lord Jesus Christ. Bigla ka mamumulukot sa iyong dibdib. Para sa mga babae, huwag mo ipagyabang ang iyong beauty. Kasi magiging bungo ka din in the future talaga. So huwag mo ipagyabang kung anong meron ka, mga pagkain, pera, etc. Kasi hindi yan makakatulong sa iyo. Kapag nag-execute na ng vengeance si Lord Jesus Christ, sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala kasabay ng isang malakas na umong para siyang scroll. Saya, lukot ba? Lukot. Iro-roll. Ganun na, mundo po natin.
Ang kalangitan yun nga, matutumpok ang araw, buwan at mga bituin ng mundo at ang lahat ng mga bagay na naririto ay mawawala. So kung ang puso mo ay, Lord, mamaya na lang ako magsibang, punta mo na ako doon sa mall. Tinupok na Lord Jesus Christ yung mall. Kung ano yung nanguna sa puso mo, yun ang Diyos mo. At kung anong mangyayari sa Diyos mo, ganun din mangyayari sa kaluluwa mo. Diba yun yung sabi ng Lord Jesus Christ? So gusto ni Lord na set your mind on the things that are above. For, diba? Kung saan si Lord Jesus Christ nakaupo. Sa trono. At dahil ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, mamuhay kayo ng may kabanalan at sikapin ninyong maging makadiyos. Naging making na. Maging makadiyos ka. Huwag kang siga sa simbahan ni Lord Jesus Christ. Baka isang araw, hindi ka na namin makita. Ano? Bigla ka na lang 6 feet under the ground. Huwag mong mahalin masyado ang mundo. Dahil ikakamatay mo yan pagdating ng araw na mamunga ka na. No? Magiging hinog ng kasalanan mo. Habang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos, magsikap ka. Kayo mabuti upang dumating agad ang araw na ang kalangitan ay matutupong at ang mga bagay na naruroon ay matutunaw sa matinding init. Diba? Nakakatakot. Alam niyo ba bakit ang tao matigas ang ulo? Lagi gumagawa ng kasalanan kasi wala siyang takot sa Diyos. Kasi hindi agad siya napaparusahan. Diba pag sinabi ng salita ni Lord, paparusahan ka, hindi naman ako paparusahan. Tingnan mo, ang lakas mo ngayon, pero hindi mo alam. Bigla ka pala ni Lord Jesus Christ na papaluin. Kaya nga mga minamahal, habang naghihintay kayo, sikapin ninyo kayo'y madatnang banal, righteous before the Lord Jesus Christ, na papayapa, walang tungis, wala kang hatred, wala kang hinanakit, wala kang tampo. Mag-examine ka na sa puso mo, ano nang nangyayari sa'yo? Ano bang status sa spiritual mo ngayon? Okay ka ba ba? O parang unti-unti ka nang nalulunod. Walang tungis at walang kapintasan. Isipin ninyong kaya nagtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Rapture is the first and last rescue of the Lord Jesus Christ. Kapag na-miss mo yan, goodbye. Iyan ang isinulat sa inyo ng kapatid natin si Pablo. Taglay ang karunungang kaloob sa kanya ng Diyos. Diba? Tapos, natamaan ka sa mensahe. Akin yung mensahe. Ano ba yan? Yung babae na yan? Para naman siyang perfect ka ba? No? Ito pong mensahe para sa lahat. Hindi po ito yung tipong namimili ng tao po. Sasagasahan ka. Diba? Talagang wala po siyang kinikilingan pag-truth. Sa lahat ng sulat niya tungkol sa paksang ito, ganito ang lagi niyang paalala. May ilang bahagi sa kanyang mga sulat ay mahirap unawain. Kasi nga, lack of understanding ng tao. Kaya parang, ano ba yung sinasabi niya? Totoo ba yan? Totoo ba yung sinasabi niya? Galing din sa Diyos? At binibigyan ng maling kahulugan. No? Kaya ang isip, ang battleground, naglalaban-laban dito, ang tama at mali. Tapos, talagang in-entertain yung mali, kaya pumapasok sa puso, nangyari, lalayas ka na. May sakit naman yung magsalita, lalayas na nga ako dito. Ganyan ba ang salita ng Panginoon Jesus Christ? Alam niyo ba si Lord Jesus Christ, kapag kinakausap ang mga Pariseo, sinasabihan niya, "You hypocrite!" Hindi pa nga kayo talaga, you hypocrite! Hindi ka na si Lord. Hindi pa nga ganun. Ang nangyayari ngayon. Pero si Lord Jesus Christ talaga tinutong niya, "You hypocrite!" Hipokrito ka. Bakit hindi mo muna nalinisin yung puso mo sa loob ng iyong katawan bago ka magpakalinis sa labas? Di ba? Bago ka magpaka-banal. Ganyan din ang kanila ginagawa sa ibang mga kasulatan. Kaya nga, ipinapahamak nila ang kanilang sarili. Kung wala kang Holy Spirit, kung ano-ano na lang interpretation mo sa Bible, ito yun, tama na to. Tapos insist mo pag nakipagdebate ka, kahit hindi naman tama. Verse 17, ngayong ito'y alam na ninyo, mga kapatid,
dapat kayong mag-ingat upang huwag kayong maliligaw sa kahit na sino nagsasabing Christian. Yun ang pinakadelikado. Pinagsasabing Christian siya, pero ang kanyang mga gawa ay para sa impyerno. Mailigaw na mga taong walang sinusunod na batas. Sa gayon, hindi kayo matitinag sa inyong mabuting kalagayan. Parang stand firm ka sa Panginoon. Nangihina ka ba spiritually? Nangihina ba kayo spiritually? Then fight. Fight a good fight of faith. For the battle is fierce. So Lord Jesus Christ, ay handang mamuna sa pakikipaglaban. Huwag niyo kalimutan na si Lord Jesus Christ is the great warrior. And Yahweh is His name. Ezekiel 7 verse 5 to 9. Ipinakasabi ng Panginoong Yahweh, hindi na magtatagal at sunod-sunod na kasawian ang aabot sa inyo. Mundo. Dumating na ang wakas. Ito na ang inyong katapusan. Diba? So imagine that 2025 na tayo ngayon pero nag-predict si Lord, no? Mga ilang years na yun. Kahit sa panahon pa lang, Genesis, the book of Genesis. So yung mga revelation na yan, parehas lang yan guys, nireveal lang in a very different way. From the book of Genesis to the book of Revelation. Basahin nyo lahat ang Bible, huwag kayong tamarin. That is your sword. Yung Bible po. Pag na marami na kayo nalaman, always be humble. The more kang humble, the more na magre-reveal sa iyo si Lord ng mga bagay na hindi nakasulat sa Bible. Mga bagay na hindi pa nalalaman ng kahit na sino. Mga bagay na gustong malaman ng mga church leaders. Pero sa iyo lang pala member na humble, i-reveal. Diba? So, dumating na ang wakas, ito na ang inyong katapusan. Kaya, mas sigasig dapat. Dumating na ang inyong katapusan, mga mamamayan ng lupain. Dumating na ang panahon. Malapit na ang araw ng kaguluhan. Tapos na ang masasayang araw sa tuktok ng bundok. Ibig sabihin, nag-predict na si Lord. Diba? Si Lord ang future. Diba? Alam na ni Lord Jesus Christ, nakikita na niya na nangyayari na. Pero sa ating present, para pa tayong, diba, parang walang alam kasi hindi natin nakikita. Hindi bukas ang spiritual eyes. Kaya kapag ina-atake siya, hindi niya alam na ina-atake pala siya. No? Bigla siya makakarinig ng, example lang yung gawa ng Diablo, ginagaya ang boses mo, mimic ba? Mimic voice. Tapos may time na ginagaya pang mukha. Akala mo lolo, papa, mama, kapatid, etc. Yun, malapit ang araw na kaguluhan. Tapos na, masasayang araw sa tuktok ng bundok. Tingnan niyo yung Israel dahil sinabi ng Lord Jesus Christ, yan po ang time clock sa pagbabalik ni Lord. Kapag hindi na kaya ng Israel na proteksyonan ang kanyang sarili dahil lahat ng mga bansa na nakapalibot siya, mga Muslim countries yan guys, na naka-high alert, lahat yan sila. So gusto mo, may desire silang wasakin ang Israel. Pero ang Israel guys, hindi po yan sila nag-aangkin ng lupa. Kanila po talaga yan. Now from the days of Abraham, Isaac at Jacob. So yun, mahaba po yan kung ating tatakal po. Pero hindi po sila nangangkin ng lupa. Kanila po talaga yan. Mateo 24 verse 36 to 44. Ngunit tungkol sa araw at oras, wala, hindi mo alam. Tapos bigla kang, di ba, parang ayaw mo na magsipa, wala ka ng gana, ayaw mo na magbasa ng salita ng Lord, tapos bigla darating si Lord. You have to fear the Lord Jesus Christ. If you fear the Lord, you have this abundant po na wisdom. Makalangit po. Kahit ang mga anghel sa langit, yun nga po, no? Walang nakakaalam. Maging anak man, ang ama lamang ang nakakaalam nito. Ang pagdating ng anak na tayo tulad noong panahon ni Noe. Diba? Nagsaya sila, namalengke, nagayos ang bahay, etc. Very busy ang mga tao. Ito din nangyayari ngayon guys. You have to be observant sa iyong paligid. And every day, humingi ka ng tawad sa Diyos. Every time na nakakakita yung mata mo, humingi ka ng tawad. Lord, patawarin niyo po ako sa 5 senses ko. Baka mamaya nagkasala na ako, Lord, to Jesus Christ. Linisin niyo po ako na yung banal na dugo. Gamitin niyo po ang banal na dugo kasi yun yung sinasabi sa Revelation. Ang sino man na palaging naglilinis ng kanyang kasuotan ay napaka-bless. Pinagpapala ng Panginoon.
sabihin, handa ka sa kahit na anong maaaring mangyari. Kasi lagi ka nagpapalinis. Yun nangyayari po sa mga tao, mga tayo nagsisikain, nagiinuman at nagsisipag-asawa. Ipag-asawang bakla sa bakla, lalaki sa lalaki, babae sa babae, yun nangyayari din. Ngayon, di ba po? So ito na po yan, nangyari na po yan. Nagiinuman at nagsisipag-asawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. Hindi nila namamalayan ang nangyayari hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Be ready. Be rapture. Really ready. Be ready ka. Iniwanan mo rin lahat ng mga bagay dito sa mundo. You have to be ready. Pahayag 3, versikulo. Ay, parang ano na yun? Tama ba yun? Versikulo? Di ba yung Bisaya? 15 hanggang 19. Sabi ni Lord. No, sino ka man? Sabi ni Lord Jesus Christ. Alam ko ang ginagawa mo. Alam kong hindi ka malamig, hindi mainit, lukewarm ka. Mabuti pa sana kung ikaw ay malamig o mainit. No, hindi ka yung tipong parang bangko nagsisway. No? Tapos parang alon. No? Gusto ni Lord Jesus Christ, you have to be firm. Huwag mong ikahiya sa Lord Jesus Christ din. Ngunit dahil ikaw ay maligamgam, hindi mainit, hindi malamig, isusuka kita. Gusto mo ba isuka ka ni Lord Jesus Christ? Tapos, ito yung great gate ng langit. Great daw. Ito yung gate ng langit, tas dadaanan mo lang, impyerno. Dadaanan mo lang ang gate. Ikaw yung Christian noon. Ikaw yung prayerful. The first time na tinanggap mo sa Lord Jesus Christ, you're very happy. Like parang hindi siya na ang mundo mo. Then dumating ang mga pagsubok. Nawala ang first love. Nagkasala. So kung ikaw ay maligamgam, isip-isip ka. Sinasabi mong ikaw ay mayaman sa salita ng Panginoon. Sinasabi mong ikaw, di ba, ay madaming gifts ng Holy Spirit. Madami kang gifts ng Holy Spirit. Wala ka namang love. Nakakapagpagaling ka, nakakapag-prophesy ka, nakakapagbigay ka ng visions and dreams, no? Sa mga tao, wala ka namang love. Love, passport sa langit. Is your passport sealed with the blood of Jesus Christ? Kung hindi ka sealed, then kailangan mo na umayos. Kasi lahat tayo may passport na spiritual. No? Kaya nga, ipinapayo kong bumili ka sa akin ng purong ginto. Ngunit hindi mo nalalamang ikaw ay kawawa. Ikaw pala ay hypocrite, ikaw pala ay nakahubad na. Pag nagkasala ka, yung white mo na damit na hindi mo nakikita, kasi lahat tayo naka-white eh. Kapag ikaw ay Christian, tinanggap mo si Lord Jesus Christ, lahat tayo naka-white. Kaso lang, ang ating mata, hindi nakakakita kasi hindi nabuksan ang spiritual eyes. Pero kung nabuksan ang mata mo, makikita mo. Nakita ko yan, guys. Habang nag-worship ang mga tao, nakaputi sila lahat. Habang nag-worship ang tao na nakaputi sila lahat, umaakyat sa langit. Pero kung hindi ka marunong mag-worship, na parang wala kang gana din, baka yung suot mo, masahan. Kaya nga pinapayo kung bumili ka sa akin ng purong ginto, pag ikaw ay maging tunay na mayaman. Alam niyo po ba kung ano itong purong ginto? Ano ba yung salita ni Lord Jesus Christ? Kasi Lord Jesus Christ mismo. Sabi niya dito, bumili ka rin sa akin ng puting damit, which is the righteousness. Pag nag-rapture, magta-transform po ang tao. Magiging white, fine, linen, hindi mo na kailangan ng plancha kahit hindi na magugusog-gusog ang damit mo. So white, fine, linen na po yan kasi may righteousness and holiness yan ang damit ng tao. Yun ang nangyayari sa panahon ni Adan at Eva. Hindi sila literal na kumain talaga ng apple. No? Dahil sa gossip ni Satan, na-infect ang isip nila dahil naka-righteousness and holiness sila. Kaya nakakalapit sila sa Panginoon Jesus Christ.
nakakausap nilang Diyos. Yung tree na yun, si Satan. Yung bunga niya, gossip. Kina-infect ang isip ni Adan at ni Eva nung nalaman nila pwede pa pala sila maging katulad ng Diyos. Yung iba, ano kaya prutas yun? Bunga po yun ni Satan, ugali niya. So katulad sa atin, nabumunga tayo ng love, joy, peace, patience, kindness, goodness, meekness, self-control. Faithfulness. Yun po. Hindi po yung bayabas, apple, etc. Bunga, ugali ni Satan, na gossiper. Dahil sa langit, gossiper na po siya. So, ikwento ko sa inyo si Satan. Si Satan po, isa sa tatlong pinaka-powerful na angel sa langit. Tapos si Satan po, isa rin siyang music leader. So dahil napaka-close niya sa Panginoon, binalot niya ang kanyang katawan ng precious gemstone. So ano nangyari? Ang brightness ng Panginoon, habang nag-worship sila, ay bumalot din sa kay Satan. Kaya nung lumabas na si Satan, pag-alagala siguro sa langit, nakita siya ng mga angels na, oy, ito yung presensya ng Diyos kasi hindi nakikita ang Diyos eh. Dahil sobrang bright, nabalot na balot siya. Nag-worship sa Kanya. Hanggang 1/3 nag-worship na. Yun po nangyayari kay Satan. Tapos pag-worship, nung infected ng isip ni Satan, nung pag-worship na nila guys, alam niyo ba, pag-worship na nila, binago ni Satan ang music. Imbis na glorifying kay Lord, na-glorify sa sarili niya. Ganyan kapag nagpapatugtog ka dito. Imbis kay Lord, sa'yo napunta. At ang mangyayari sa'yo, susumpain ka ng Diyos. Because God is holy. Walang makakatago sa Diyos. Kung ano man ginagawa mo dito sa harap o saan ka man, use your heart. Tinitingnan niya ni Lord Jesus Christ. Heart is that God's temple, diba? Holy Spirit's temple. Katawan natin. Sinasaway ko at pinapalo ang lahat ng aking minamahal. Kaya't maging masigasig ka. Pagsisihan mo talikuran ang iyong mga kasalanan. Kung hindi, darating ang Panginoon Jesus Christ na hindi mo nalalaman. Sino ba nakakaalam kapag dumating ang parusa ni Lord Jesus Christ? Di ba wala? Unexpected. Last verse. Mateo 24 verse 13. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas siyang maliligtas. Mateo 24 verse 13. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Ano pong status ng spiritual life ninyo ngayon? Okay pa po ba kayo? Sa mga bata, akala nila bata, yung height ko lang po. So yung height ko lang po ang bata. So ang nag-anoint po sa akin ay si Lord Jesus Christ. Nakita ko na, by God's grace, nakita ko si Lord nakaupo sa trono kasama mga anghel ni Lord Jesus Christ. Gusto kong sabihin sa inyo na huwag yung dumisa ng inyong testimony. The very first time na nakikipag-isa ka kay Lord Jesus Christ, huwag mong dumisa. Kasi ang testimony ay nakakapagpa-defeat sa dragon na si Satan. Alam niyo ba si Satan ay napakatanda na po niya ngayon dahil wala na siya sa langit. Kung nasa langit siya, bata siya. Pero matanda na po siya. At ang mga height po nila, mga anghel 7 feet, 8 feet. So, giant talaga sila guys. So yun, magbasa po kayo ng Bible. Kung tinatamad kang magbasa, i-push mo sarili mo magbasa. At ang mga diablo po, halos lahat andito na ngayon. Kung hayaan mo sarili mo na maghina, mamamatay ka talaga. Fight po. Lumaban po kayo. Kasi hindi na parito sa Lord Jesus Christ para maging talunan tayo. So yun po yung gusto ni Lord Jesus Christ parating. Ibinabalik ko po the glory, the honor, power, and might. Yeshua HaMashiach, Jesus Christ.
Spirit of God. Ayan po. Thank you so much po para sa lahat. Holy Spirit of the Lord, Yeshua HaMashiach, Yahweh Jesus Christ, the Alpha, the Omega, the beginning and the end, the first and the last. Thank you so much, Lord God, for this opportunity, Lord God, Holy Spirit. Depende na po sa inyo, Lord, sino sa kanila dito, Lord, para sa iyo, Lord God, Jesus Christ. Lord, Holy Spirit, thank you so much for your great love for us. Thank you so much, Lord God, Jesus Christ, for dying on the cross. And then the third day, you rose again. Lord, maraming salamat, Lord God, Jesus Christ, sa iyong mga salita. We are praying not because we are holy, Lord. We are not praying just because we are righteous. We are praying because we need you, Lord God Jesus Christ. You are our God, Holy Spirit. And I welcome you, powerful Spirit of God. Fire, Holy Spirit of the Lord. Yeshua HaMashiach, Yahweh Jesus Christ. Change their hearts, Lord. Kung sino gusto niyong baguhin sa kanila, Lord God Jesus Christ. And I pray for healing, Lord God Jesus Christ. Sa lahat na naghihina, Lord, to fight by the powerful blood of Jesus Christ, Yeshua HaMashiach. Thank you so much, Lord God, for your powerful presence, Lord God, Yeshua HaMashiach. To you alone, cover this by the power of your holy blood. Sa gusto niyo pong balutin yung